Alam nyo ba ng idol ng karamihan na si Renz Abando ay may sama ng loob pala na bitbit kaya tinanggihan raw niya ang lahat ng offer sa kanya. Recently, tumawag ang Abra sa kanya para makapaglaro sa kanila pero biglang umayaw na raw to dahil sa maraming kadahilanan. Ang ginagawa ni Renz ngayon, mag-i-explore na lang daw siya sa ibang bansa dahil mas tahimik pang pamumuhay doon at tiyak mas malaki pang offers. Dave Ildefonso, kaya pala hindi pumasok sa Northport dahil low salary ang dahilan. Parang mas malaki pa raw ang sahod niya sa Ateneo kaysa sa offer ng Northport. Nagulat daw siya kasi ganun kababa ang rookie deal sa PBA. Tara, pag-usapan agad natin. Si Renz ay nasa Dubai ngayon kasamang ibang teammates niya sa Strong at yung iba mga kaibigan din na sumama. Maraming tao na rin na napapansin siya hindi lang sa paligid kundi sa social media accounts niya dahil mas nagiging bold na raw to at dito mas madalas tumatambay. Nang tanungin kung kumusta na bang buhay basketballista, babalik pa ba siya? Sakto na may mga reports kaming natanggap na tinanggihan na raw pala niya ang mga offers ng mga tumatawag sa kanya. Away comeback na sana yun eh. Bakit naman niya tinanggihan? Dahil pumanaw na raw ang kanyang lola kaya nawalan siya ng gana ngayon. Pero once na makabalik siya, magiging motivated daw siya. Sa ngayon, wag daw muna dahil sa pangalawang reason niya, may sama daw siya ng loob ngayon. Parang ayaw na raw niyang umuwi ng Pinas. Mas pipiliin pa raw niya maglaro na lang sa labas kesa sa Pinas na maraming tao daw nakikialam sa buhay niya. So yung nangyari sa kanya para siyang si Greg na nainis kasi inuusig ng mga tao. Noong mga nakaraang buwan, may mga rumors na talaga na maglalaro na raw siya sa MPBL pero hindi pa pala sigurado yan. Somehow, hindi rin naman siya tumanggi. Parang mas focus pa kasi siya ngayon sa SGA. Balita ako malaki-laki din daw ang offer ng Abra sa kanya doon. Pero napagdesisyon na ni Renz na wag na lang. Mas maganda pa daw yung offer sa ibang bansa at mas tahimik pa doon. Maghihintay na lang daw muna siya ng mga offer sa labas. Mukhang galit na galit si Renz ha. May ilang tao rin na nakapag-report na medyo nagbago daw ng konti si Renz ngayon. Pero humble pa rin naman. Siguro may pinagdadaanan lang yung tao. Anyway, maghihintay na lang din ng mga fans niya kung kailan siya babalik. Sayang yung MPBL eh. Kahit pang conditioning lang sana. Kasi si Dave Ildefonso maglalaro na rin naman doon. Pero kung sa bagay, hindi pumayag si Renz, hindi rin tumanggi. So anong malay natin, humupa yung galit niya tapos balikan niya itong offer ng isang MPBL team. Kung wala talagang mag-offer mula sa labas. Dave Ildefonso, sinabi na kaya pala tumanggi sa offer ng Northport dahil sa low budget na salary. Sa pagkakaalam ko ang rookie deal sa PBA naglalaro sa 200-250,000 per month. At nagulat daw itong si Ildefonso kasi sobrang budget meal daw ng salary. Biruin nyo sa Ateneo 200,000 yung tinatanggap niya tapos next year 300,000. Pero sa PBA na Pro League 200 to 250,000 lang. Sa panahon ngayon, pera ang pinapaikot para sa big catch players. So ang ine-expect ni Dave yung at least 450,000 kada buwan. Parang hindi makapaniwala si Dave na Pro League tapos sobrang liit pala ng rookie deal. Kung ikaw yung player na practical at naninigurado talaga sa money matters, hindi ka pwede sa PBA. Si Dave galing KBL yan, kumbaga sanay siguro na tumanggap ng big amounts. Pero kung si Dave sana yung tipo na may pasensya sa rookie deal hanggang sa umangat ang sahod niya, pero hindi. Kumbaga, hindi naman kawalan ang PBA sa kanya. Kung maliit ang offers, biglang alis agad. Maghihintay na lang ng mas malaking offers. Kung ako kay Dave, pumasok na lang siya sa PBA. Kasi yung rookie deal na yan, hindi naman yung panghabang buhay. Hindi naman siya laging rookie. Pagka next year niyan, pwede na niyan taasan. Baka may under the table pa nga yan. Hindi ako sigurado sa Northport kung meron silang ganyan. Sa pagkakaalam ko, sumusunod talagang NB sa salary cap sa PBA. Pero kung halimbawa si Dave ma-trade sa SMC teams, pwede na siya mabigyan ng salary na gusto niya. Subuti pa pala yung PBL afford ang talent fee niya. Para Mikey Williams din. Combo guard si Ildefonso, yung galawan niya pang pro level. Sayang lang kasi hindi siya bumagay sa system na pinapatakbo sa KBL. Pero sa palagay ng mga quiz, panahon na ba para pataasin naman ng PBA yung rookie deal? Maganda kasi yan, pampa-attract na rin sa mga young talents na pumapasok sa PBA.